The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had ordered them. When they all saw him, they worshipped, but they doubted. Then Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until the end of the age." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin po natin ang mga katabi natin. Good morning. Isang maulang linggo ng umaga po sa ating lahat. Alam ko po na medyo, hindi ko alam, halo-halo, mixed emotions tayo. But of course, we are praying for our brothers and sisters who are badly, directly affected by this typhoon. Hindi po ito ulan lang, si Typhoon Aghon. If I'm not mistaken, the first typhoon of the year. Pero wag natin kalilimutan, humingi tayo sa Diyos ng ulan. Kaya wag tayong magagalit at umuulan na naman. Hindi na alam nang gagawin ng Diyos talaga. Umaraw, hingi kayo ng ulan. Ulan, humingi kayo ng araw. Ay, ano ba talagang gusto ninyo? But of course, we are just praying for the safety of everyone. Ipagdasal natin ang kaligtasan ng bawat isa. Mag-ingat po tayo. But then again, we have to continue believing and living our life ng tama. And so today we celebrate the solemnity of the Trinity. Isa ho sa mga pinakamahirap na artikulo ng ating pananampalataya. Ang banal na Sangtatlo, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang tatlong persona ng iisang Diyos. Ulitin ko po at liwanagin natin, iisang Diyos lamang. Kasi sinasabi nila, kayo sumasamba kayo sa mga ribulto, sa mga Diyos-Diyosan. Wrong. At kailangan ipakita ho natin yon. Kahit kay Mama Mary, hindi natin siya Diyos at sinasamba. Worship is only for God, not for the saints, not even for Mama Mary. Because she is not a God, but the Mother of God. Bilang taong totoo, ang ikalawang persona. Iisang Diyos lang ang ating pinaniniwalaan, sinasamba, at pinaglilingkuran. Ano yung tatlong persona? Ang Ama, ang siyang lumikha sa atin. Siya ang bukal ng buhay ng lahat. Ang Anak, si Jesucristo, ang salitang nagkatawang tao na nabuhay sa mundo bilang taong totoo at Diyos na totoo upang iligtas ang tao. At ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona, ay sinugong bigay upang patatagin at ingatan ang simbahan para palakasin ang loob at patibayin tayo. Sila ay iisa kahit may pagkakaiba. The Father, the Creator. The Son, the Redeemer. And the Holy Spirit, the Sanctifier. The Sanctifier. One God in three persons. Iisang Diyos kahit sila ay tatlong persona. At ano ang biyaya nila? Kagaya na sinabi ko po kanina, there is unity in diversity. Ito ang dakilang biyaya.
Ito ang dakilang utos ng Diyos sa tao. Na magkakaiba man at may pagkakaiba-iba tayo, dapat tayong magkaisa at pwede tayong magkaisa. There is unity in diversity. Alam nyo, pag sinabing pagkakaisa, hindi ibig sabihin pagkakapareho. Meron tayong pagkakaiba. Tignan na lang ho natin ang paligid natin ngayon, hindi lang ho sa ating pagkatao, sa kilos ng bawat isa, sa gusto ng bawat isa. Hindi porket magkaiba kayo, ilang taon na kayo mag-asawa, 30 years, 25 years, 20 years, pero magkaiba pa rin kayo ng gusto ng timpla ng kape. Pero magkaiba pa rin kayo ng gustong panoorin. Pero magkaiba pa rin kayo ng gustong kulay. And yet, you are still together. There can be unity in diversity. Sa ating unang pagbasa, binalikan po natin ang sa lumang tipan, ang kwento ng paglikha ng Diyos sa mundo. Pinili ng Diyos ang kanyang bayan. At gayon din ang pagbibigay ng Diyos ng bilin at utos sa tao para maligtas. The Father who created us also gave us the commandments for us to live, for us to be survived. Sa buhay, mga kapatid, hindi dapat mawala ang mga taong pwede pa ring magturo, pwede pa ring magtama sa iyo. Kahit malaki ka na, kahit nakatapos ka na, at kahit kumikita ka na. Hayaan mong may mga tao pa ring magturo at magtama sa iyo. Hindi man sila laging nakatataas, pero laging may karunungan sa bawat salita ng nakatatanda. Kaya kahit paulit-ulit, bubulol-bulol na at mali ang grammar nila, makinig tayo sa mga mas nakatatanda. Huwag kang magalit, mapagsabihan. Huwag kang magalit na maitama kung kailangan. At dapat naman talaga. Tandaan natin, walang mawawala sa taong itinatama. Dahil ang mapagkumbaba, lalong pinagpapala. Pero mahirap, aminin natin. Kahit kakilala mo na, mahirap. Kaya naman dumating sa ating ebanghelyo, kaya dumating ang anak, ang ikalawang persona sa mundo, para turuan ng tao, para tulungan ang tao na mabuhay ng tama, na mabuhay ng mabuti. Minsan pa sa ebanghelyo natin ngayong narinig, ibinigay ni Kristo sa mga alagad ang kapangyarihan na mangaral at magbinyag sa lahat ng panig ng mundo. Ang habilin ni Kristo sa atin, gawin natin sa isa't isa. Ang ginawa niyang paglilingkod, naalala po ninyo, doon sa huling hapunan, kung ano ang ginawa kong paghuhugas ng inyong paa, gawin ninyo sa isa't isa. Kung papaano ko kayo pinaglingkuran, gawin ninyo sa isa't isa. Sa buhay, mga kapatid, huwag natin ipagdamot ang biyaya ng ating sarili. Huwag mong ipagdamot ang iyong pagkatao. Pero huwag din tayong matakot, makita at tanggapin ang kabutihan ng ibang tao sa atin. Hayaan nating matuto rin sila. Hayaan nating guminhawa at bumuti rin ang buhay ng iba katulad natin sa tulong natin. Sabi ko nga nung nakarang araw, huwag kang matakot kapag bumabait na rin yung iba. Huwag kang madamot kapag nagiging maunlad na rin yung iba. At huwag kang ma-insecure kapag nagiging magaling, mabuti, at maginhawa na rin ang iba. Katulad ni Kristo, tandaan natin, nandito tayo sa mundo, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil sa ating misyon. Katulad ni Kristo, na maligtas at magligtas. Pero bilang mga tao, mahirap maging mabait, mahirap maging mabuti.
Mahirap, pero hindi imposible. Kaya nga ibinigay ng Ama at ng Anak ang Espiritu Santo. Siya ang gabay natin kapag tayo ay nakakalimot ng maging mabuti. Siya ang lakas natin kapag pinanghihinaan na tayo sa mundo. Ang Espiritu Santo ang liwanag kapag nababalot na tayo ng dilim ng kasinungalingan, ng kayabangan, ng kadamutan at ng kasalanan. Siya ang biyaya ng Ama at Anak. Sa buhay, hindi ka dapat nagpapatalo lang sa anumang nagagawang mali ng iba. Huwag kang magpapatalo. Nasa iyo ang Espiritu Santo. You got the power to win, to live, and to be saved. Kaya mo yan. Huwag kang magpapatalo. Nasa iyo ang Espiritu Santo. Lumaban ka ng tama, mabuhay ka ng maligaya. As we continue this celebration, we thank God for the gift of the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Sila ang patunay na kahit sa mundong ito, kahit magkakaiba tayo, pwede pa ring mabuhay ng nagkakaisa. Makakaya, magkakasya, kung hindi tayo magkakanya-kanya. Amen.